Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Walang aayos sa Pilipinas, kundi tayo mismo. Kay Grace po tayo, mahalin po natin, ayusin natin ang Pilipinas. Fire, di ba? Sabi niya, sa CPP, NPA, NDF, nabanggit din niya na dapat ipagpatuloy yung PBL. Nagulat ako doon. Pero maganda din, sinabi din niya dapat yung validity ng lisensya, dapat hindi 3 years, dapat 5. Tapos yung passport, dapat 10 years. Tapos dapat may libreng internet sa ibang lugar. Yung mga bagay na gano'n, sa tingin ko, napakahalaga. Sa aking ina, sa aking asawa at mga anak. Sa aking mga kaibigan, sa lahat ng kasama natin ngayon, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sa UP Alumni Association, maraming salamat po na pinayagan ninyo ang pagtitipon na ito. Tuwing ako'y pumupunta sa UP ay talagang magaan ang loob ko sapagkat kahit papano, ako'y produkto rin ng UP school system. Mga kababayan, nung ako po'y unang kumatok sa inyong mga puso, ang sabi ko, gusto kong ipagpatuloy ang mga simulain ni FPJ. Simple lang ang prinsipyo ng aking ama na siya ring naging dahilan ng kanyang pagtakbo. Sinabi niya, sa bulwagang ito, mahigit na 11 taon ang nakalipas. Importante sa isang leader ang katalinuhan. Pero mas importante na may tapat na pusong manilbihan upang tulungan ang mahihirap, labanan ang pang-aabuso, at pumanday ng isang lipunang masagana at makatarungan. Madalas niyang sabihin sa akin, grasya ang kahirapan ay hindi iginuit sa palad dahil nasa kamay ng tao ang pag-unlad. Pero kailangan ay may kamay na hihila rin sa kanya para mawala siya sa paghihirap. Di ba't yan naman ang sukatan ng magandang pamahalaan at lipunan? Lahat ay aangat, walang maiiwan. Mayaman po ang ating bansa sa likas yaman, dulong ng mamamayan at kabayanihan. Dito itinatag ang unang republika sa Asya. Ito ang bayan ni Rizal at ni Bonifacio. Bago nabigyan ng boses ang mga kababaihan, ay nag-aklas na si Gabriela Silang. May nakakabilib tayong nakaraan na pinaghuhugutan. Maraming unos ang dumaan sa atin. Ilang ulit tayong tinamaan ng kalamidad, pinakamalakas na bagyo na parang binubura ang bayang ito sa mapa, pero nakatayo pa rin tayo. Kaya gayon na lamang ang paghahako sa ating kapwa Pilipino. At paano ka nga naman hindi hahanga sa araw-araw na pagpupunyagi ng mga kababayan natin? Silang mga ordinaryong Pilipino na gising na bago tumilaok ang manok, hila ang bag, ang kalabaw sa sakahan, o kaya nakikipagsiksikan sa MRT o hinahabol ang bus o jeep bago pa sumikip ang EDSA, bago pa sumikip ang ibang lugar sa Pilipinas katulad ng Fuente Osmeña Boulevard sa Cebu. Silang mga ginagabi ang uwi, mga naglalamay sa BPO, mga namamasada sa lungsod at nangingisda sa laot. Silang mga magulang o anak na minsan lang nakakapiling ang mga pamilya, tinitiis ang init ng disyerto, ang panganib sa dagat, ang hapdi ng lungkot, mabigyan lang ng magandang bukas ang kanilang pamilya. Silang mga manggagawa na kinalyo na ang kamay, kinuba na ang likod, sa walang tigil ng pagbabanat ng buto. Silang mga ordinaryong kawani ng gobyerno, mga guro na ilang bundok ang inaakyat para lamang puntahan ang mga estudyanteng naghihintay sa kanila. Mga nurse
na patuloy pa rin ang paglilingkod kahit na double shift pa sila. Ang mga sundalo at mga pulis na itinataya ang buhay, matiyak lang ang kaligtasan at ang ating seguridad. Kayong lahat, ang pinaghuhugutan ko ng inspirasyon. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas na ialay ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan sa buhay. Naniniwala ako na sa pag-unlad o pagyaman, sabay-sabay dapat. At kung may uunahin man, dapat ang mga mahihirap at nangangailangan. Isulong natin ang mga adikain at programa na tunay na inklusibong pag-unlad or inclusive growth, kakayahang makipagtagisan sa larangang pandaigdig or global competitiveness, at open government o pamahalaan na bukas. At ito po ang mga nais kong ipabatid ngayong gabi sa inyo. Layunin at mithiin ko sa tulong ng bawat isa, sama-sama ang mga sumusunod. Una, sa edukasyon. Ayusin ang lahat ng silid-aralan. Mag-digital na tayo at tapusin ang lahat ng kakulangan o backlog. Palawakin ang ating scholarship program at pagtibayin ang study now, pay later. Tulungan din natin na makapag-internships ang mga college students natin para habang nag-aaral, nakakatulong na sila sa pagtrabaho at pag natapos ay may experience na. Pangalawa, payayabunin natin ang sektor ng agrikultura. Tutugunan natin ang hinanaing nila sa lupa. Ang irigasyon ay kailangan pa sa kalahating milyong hektarya. Ilarga natin ang mekanisasyon. Kailangan ng epektibong programa para lumaki naman ang kita sa pangingisda, pagtatanim at paghahayupan. Pangatlo, gawin nating prioridad ang pag-ayos ng ating mga infrastruktura. Kalye, tren, airport, seaport at internet man. Dito dapat mabagal katulad ng mga sasakyan dito sa Metro Manila. Sisikapin kong paangatin ang taunang budget para sa infrastruktura na umabot ng hanggang 7% ng ating GDP. Kung di kaya ng pribadong sektor, magtulungan tayo para magkaroon tayo ng government-supported industrialization at IT plan para makalikha ng industriya. Pag dumadami ang Made in the Philippines, mas marami ang trabaho na malilikha dito. Pero gawin natin ito habang pinapangalagaan ang ating kalikasan. Pang-apat, walang iisang tao o grupo na may monopoliya sa tuwid na daan. Malayo na ang nagawa ni Pangulong Aquino kaugnay sa pagpapanagot sa mga tuwali. At ako ay personal na nagpapasalamat sa kanya sapagkat nanumbalik muli ang kumpiyansa natin sa isang leader na tapat. Dapat lang na ituloy at paigtingin ang pagsugpo sa korupsyon. Papanagutin ko ang tiwali, kaibigan man o kaaway. Subalit, di lamang isang tao o partido ang dapat nagsusulong ito, kundi ang bawat isang Pilipino para higit na palakasin ang transparency sa gobyerno. Isabatas na natin ang FOI, Freedom of Information. Madaling panahon. Yan ang armas natin sa korupsyon. Panglima, isa na tayo sa may pinakamataas na buwis sa buong mundo. Sisikapin ko natin na mapababa ito. Mas alam ng tao kung ano ang kailangan nila at mas may karapatan kayong gastusin ang inyong sweldo. Subalit, kung
ibababa natin ang buwis, kailangan suklian natin ang tamang pagbayad nito.